Say, what's up? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito naman po si Marsolo. Siyempre, ang pagbabalik ni Marsolo. At siyempre, kung bago ka pa lang sa channel ko, ha, take note, ha, mag-subscribe ka, hit mo yung notification bell, select mo yung all para updated po tayo sa mga video ginagawa natin. Eto, tayo naman po yung nagtatalakay ng mga issue ngayon na napapanahon tulad ng agawan ng isla, politika, o etc. pa man. So, ito nga po yung nag-viral na sinabi po ni Senator Marcoleta na, what if ipamigay na lang natin yung mga isla. So, pero hindi po yan ang exactly niyang sinabi. Ang kanya lang po is pinapaliwanag lang po sa taong bayan na what if na intindihin nyo ang kanyang sinasabi. Kasi yung iba naman kasi yung mga oposisyon hahanapan at hahanapan ng mali si Marcoleta para matanggal po siya sa ito nga, para hindi na siya maboto kung siya may tatakbo muli sa politika, para magalit ang taong bayan sa kanya. Pero ang iginigiit naman dito ni Marcoleta, ang kanyang lang naman nais parating sa atin o sa taong bayan, intindihin, ipaliwanag, intindihin na maayos at para sa mga hindi nakakaalam, na para naman hindi tayo maging inosente sa kung ano ba talaga ang totoo. Dahil porque professor ka sa UP, former Chief Justice ka, maniniwala ka na. Pero alam mo rin, siyempre tao lang tayo, di ba? So, wag muna natin husga ng itong si ating matalinong si Senador Marcoleta. Ito naman kanyang kaya naman ipaliwanag. Ika nga sa kanya bakit hindi na lang sila daw magdebate pero wala naman tumutugon. Nakahanda naman daw po siya para makipagdebate itong sa mga gagaling ng mga professor, Chief Justice, pero wala naman tugon para sa kanya. So, kanya po, kaya po nagsagawa sila ng mga ganitong programa para yung hindi nyo naintindihan doon sa debate is dito nyo panoorin at intindihin nyo dito na maayos para naman na maliwanagan po ang ating utak na hindi tayo basta-basta naghuhusga sa tao sa kung anong sinabi niya. Dapat tinatapos muna yung kanyang pagpapaliwanag bago tayo manghusga, no? So, ang manghusga lang naman dito is yung against sa kanya. Porque siya daw po pro-China, pinamimigay sa China ang mga isla, pero hindi po ganon kanyang layunin. Ang kanya pong layunin is mapaliwanagan po ang mga taong bayan na hindi nakakaalam kung ano ba talaga ang totoong atin. Ha? So, ito, usaping UNCLOS, usaping isla, usaping teritoryo, usaping tubig. So, ito, panoorin po natin. Tayo po yung magpi-play ng video para naman sa ganun is mapaliwanagan talaga tayo. Kung anong ibig sabihin, kung ano ba talaga ang totoo na nais iparating nitong butihing Senador Marcoleta. So, okay, here we go! Oy, masayang Friday po ng hapon sa inyo, mga kababayan namin, lalo na dun sa nasa iba yung dagat. Ano pong oras ngayon dyan at anumang lagay ng panahon, alam namin ay karaniwan, ay malamig ang lagay ng panahon ngayon. Lagi po kayong merong warm welcome dito sa Siganang Mamamayan. Sa araw ng ito, dahil Friday ngayon, kasama po natin mainit na pinag-uusapan, the man of the hour, Senador Rodante Marcoleta. Sen, magandang hapon po. Magandang hapon sa iyo, Nelson, at sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa atin. Sana mas marami sila ngayon. Medyo malungkot lang kami ni Nelson. Wala yung isa naming kasama, si Kuya Jen. Ano? Opo. Pero sisikapin namin mapaglingkuran namin kayo kahit na kahit dalawa lang kami. Kahit wala yung ating expert political analyst. Sen, unahin na natin yung pinakamainit. Para... Bakit ba mainit? Kasi, Sen, kahapon pa namin ito dinidiscuss dahil sa viral ngayon at usap-usapan, yun daw hong statement ninyo dun sa... nag-usap, may ini-interview ko sa Commission on Appointments ata ito yung isang official doon ng AFP. At doon daw po ay nabanggit ninyo na kung ganyan na rin lang, ipamigay na natin ang Kalayaan Group Islands natin. At ito yung kinuha ng maraming mga
matagal nang kahit anong sabihin nyo ay tutol sila. Sabi nga ni Jen, yan ang tawag ay personality bias. Ano mang sabihin ni Senador Dante Marcoleta ay tinututulan at sabi ay mali. Nagkaroon sila ng pagkakataon na putulin ng statement na yon at ngayon ay pag-usap-usapan na kayo daw, ang rekomendasyon ninyo, ipamigay na lang yung isla na yan na teritoryo ng Pilipinas. Yan. Talagang pipilitin na lang baluktutin ano? Alam mo, talagang marami ngayon sa ating mga kababayan yung bending the law. Bending the law. Ano? Kaya dito pwede nating sabihin, bending the unclos. Pwede rin. Ang binabanggit mo ay nung humarap sa amin yung 35 members ng Armed Forces of the Philippines na confirmation nila. Opo. Ngayon, dahil sa 35 sila, karaniwan sa sistema namin, kung sino yung pinakamataas na ranggo sa kanila, siya yung magre-represent lang. So nagkaroon ako ng pagkakataon para kausapin sila tungkol sa namumuong usapin tungkol nga dito sa balitaktakan, paalitan at ng maanghang na pananalita between the Philippine side and the Chinese side, di ba? Sabi ko nga sa kanila, dapat maintindihan ninyo ito dahil kung sakasakali lang naman, nang dahil sa iringan na yan at patutsadahan na yan, baka nga lumaki yan. Kung magkagyera tayo, kayo yung unang haharap. Ayun nga. Kaya kailangan din maintindihan ninyo ang mga issue sa likod ng mga usaping ito. Di ba? Ito, nabanggit ko sa kanila kung naiintindihan nila na yung exclusive economic zone ay hindi yun ang West Philippine Sea. Dalawang bagay yun, sabi ko. Wala naman kako tayong pagtatalo kapag sinabi mo exclusive economic zone. Kahit na high school, pinag-uusapan na siguro sa kanilang mga eskwela yan. 200 nautical miles from our archipelagic baselines. Kung susukatin mo naman, territorial sea, 12 miles naman from the same baselines. Kung halimbawa ay contiguous zones, ito ay 24 nautical miles. Sa mga tweed, yung ating EEZ at saka yung ating continental shelf, parehong 200 nautical miles from the baseline. Ano kakakuha pwede nating pagdebatihan dyan? Wala. Kasi hasta talagang sa atin yun. Kahit na walang tribunal, atin talaga yon sapagkat pirmado tayo sa UNCLOS at ibinigay ngayon 200 nautical miles. Hindi lang naman tayo, lahat ng nakapirmang bansa, may kanya-kanya silang ganung lawak ng maritime rights na kung pag-usapan nga ay exclusive economic zone. Nagkakaroon lang tayo ng problema kasi may mga nagsasabi na yung lawak ng ating exclusive economic zone, yun na rin ang ating West Philippine Sea. Hindi po yun. Magkaiba pala yun. Magkaiba yun, Nelson, kasi yung katawagang West Philippine Sea ay dinefine nung ating mga batas. Tama. Nagsimula yun doon sa Presidential Decree 1596. 1596. At later on, inamyenda ng konti yan. Ito yung batas natin na ating ginawa 2024, ito yung Republic Act 12064. Merong definition yan ang West Philippine Sea. Sinakop lahat ang ating mga maritime entitlements. Tama naman yun. Magmula kanya sa Luzon Sea, Scarborough Shoal, yung ating continental shelf, yung ating territorial sea, internal sea, exclusive economic zone, including the waters within, sabi niya, and around the Kalayaan Island Group. Yun ang definition ng West Philippine Sea. Sa mga tweed, mas malawak kesa dun sa ating exclusive economic zone. Oo nga, no? Kasi yung Kalayaan Island Group, labas sila, doon sila sa tinatawag nating exclusive economic zone na 200 nautical miles lang. Ang totoo niyan, yung napakaraming features na yan sa ating sa mga mapa, nandyan na sila sa high seas. Kaya nga, tinatanong ko sa kanila,
Sabi ko, kinakailangan nating madistinggi ano ba talaga yung lawak ng West Philippine Sea. Dito kami hindi magkaintindihan. Hindi ko malaman kung ba't ako pa ang pinatututsadahan nila na hindi ko naiintindihan na sinasabi ko. Samantalang sila mismo, hindi nila maintindihan ang kanilang pinagmumulan. Sinasabi ko raw, naghahanap daw ako ng coordinates ng exclusive economic zone. Hindi naman yun ang sinasabi ko eh. Ang sinasabi ko, yung arbitral tribunal, ang kanyang dinesisyonan, exclusive economic zone. Hindi niya dinesisyonan ang West Philippine Sea. Dahil wala siyang karapatang gawin yun. Oo, dahil sabi nyo nga, magkaiba ang exclusive economic zone at ang West Philippine Sea. So kung ang dinesisyonan ay exclusive economic zone, hindi pa dinefine doon ang... Kailangan maintindihan ng mga kababayan natin. Opo. Kaya lang natin pinapaliwanag ito, hindi dahil sa mga taong maatake sa akin. Kahit ano pang gawin ko, mga atake ang Ayun mga nga yan po. eh. Ang pagpapaliwanag na ito ay dedicated po sa ating mga kababayan na talagang ang gusto nila ay maunawaan kung alin ang totoo. Matulungan natin silang unawain ang mga bagay na kung minsan ay mahirap. Opo. Dahil nga may technicality na involved dito. So, kailangan nating pakatandaan, lagyan natin ng demarcation dito. Ang pagpapaliwanag na ito ng programang ito ay doon lamang sa mga kababayan nating laang makinig ng katwiran. Hindi doon sa mga taong kahit anong sabihin mo, sarado ng mga utak. Medyo, hindi naman marami yan eh. Kukunti lang yung mga yan at nagpasya sa sarili nila na kapag ka ako nagsasalita, Mali agad. imamali lahat. Tama. Samantalang kung sisyasatin mo, kung uunawain mo, napakasimple lang eh. Ayan mga kababayan, no, ang gusto lang naman ni Senator Marcolita is maunawaan po natin lahat kung ano ang totoo. Unawain mo. Intindihin mo kung anong mga sinasabi niya, pag-aralan mo kung anong ibinibitaw niya nga mga salita, kung tama ba ito, tama ba sila. So, yun lang po yung pakay niya. Hindi po niya pakay na ipamigay ang ating mga teritoryo, ang ating mga karagatan, ating mga isla. Ang kanya lang po ay pahayag at malaman ng ating mga kababayan na hindi nakakaintindi at hindi maintindihan kung ano mga pinagsasabi nito. Ha? Ang naintindihan lang nila kung ano ang maling sasabihin ni Senator Marcolita. Dahil, syempre, naniniwala sila sa oposisyon na porque ganito nasabi ni Marcolita, pinamimigay na. Hindi po gano'n, no, mga kababayan. So, sana po, bago tayo manghusga, sana po unawain natin ang kanyang mga sinasabi. Dahil ito naman hindi naman siya magbibitaw ng mga ganyang kataga kung hindi niya pinag-aaralan yung mga yan. Abogado po yan, napakagaling na abogado po yan. Kaya sa halip tayo manghusga, tayo pa'y matututo dito kay Senator Marcolita. So pagpatuloy po natin. Doon lamang sa salitang UNCLOS, Nelson, UNCLOS, ano ibig sabihin ng UNCLOS? United Nation, ano ba yung clause? United Nations Convention on the Law of the Sea. Yun. So, Okay. batas pang karagatan pala ito. Batas pangkaragatan. Na pinagkasunduan ng mga Ang pinag-uusapan bansa. lang natin dito ay karagatan. Yes. Hindi natin pinag-uusapan ang mga teritoryo na sinasakupan ng mga bansang claimants. Yung mga lupa, yung mga feature. Yung mga isla. land features. Oo. Merong tinatawag na shoal, may tinatawag na island, merong mga rocks, Aha. may high elevation, may high tide elevation, may low tide elevation. Lahat yan mga features ng lupa, ng kalupaan. Walang jurisdiction. Walang kapangyarihan ng tribunal na magpasya tungkol dyan. Basta tubig lang. Tubig lang ako. Ngayon, yung sinasabi nating Kalayaan Island Groups, mga land features yun eh. Apo. Hindi natin pwedeng isama doon sa ating petisyon na ginawa. So mga kababayan, no, yun naman pala. Yung ginigit ng iba na nanalo na po tayo sa arbitral ruling, pero hindi po sinabi ng UNCLOS na tayo po'y nanalo. Atin po lahat ng isla na yan na pinagagawa ng China. Pero ang katotohanan po niya mga kaibigan, hindi po sinabi ng UNCLOS na sa inyo yung China dahil sa totoo lang mga kaibigan, wala po karapatan ang UNCLOS na magpasya
na sa inyo yung China, ay, sa inyo yung mga isla. Pero ang naipanalo lang po natin para maunawaan yung mga kaibigan mong kababayan, no? Para maunawaan po ninyo, ang naipanalo po natin ay yung katubigan, hindi po ng teritoryo. Dahil ang usapin po dun sa UNCLOS na pinagdidibatihan or kiniklaim natin, tubig. Hindi po isla, hindi po teritoryo, hindi po bato or ano pa man. O hindi po shore. No? Yung shore, yung dalampasigan ba? Hindi po, kundi ang tubig. Ha? Tandaan nyo po yan. Tubig. Ha? Sige, play. Sa tribunal noong 2012, kung atin yun o hindi, re-rejecting ka, sabi niya, wala akong jurisdiction dyan. O kaya, sinasabi nila, narinig mo naman, pa nakikipagdebate sa akin, ba't natin binabalik-balikan kanya eh? In-award na sa atin kanya yung West Philippine Sea. Hindi po. Hindi totoo yun. Walang award doon. Walang award. Ang pinag-uusapan lang sa arbitral award, exclusive economic zone. Hindi West Philippine Sea. Kaya kapag hinanapan mo sila ng Yun. So, malinaw, di ba? Wala pong sinabi ang arbitral ruling o inaward sa atin, hindi po yung West Philippine Sea. No? So, wala pong sinabing ganon. No? Yung ruling na yun. Ang inaward lang sa atin kung ano yung malapit sa atin, yung tinatawag na Intercontinental Economic Zone. Hindi po, yung EEZ, no, na tinatawag, no. So, ito pa po. Para maunawaan po natin, pakinggan po natin to si Senator Marcoleta. coordinates. Ayaw nilang kanya may coordinates na yung EEZ. Hindi EEZ yung pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, West Philippine Sea. Kasi yung ECC, talagang inherent ay Nandun sa na atin, yun no? eh. Nandun na yun. Opo. Ang pinagtatalunan na lang natin, yung nasa loob muna. Kasi merong mga bansa na umoccupy nung saganang mga teritoryo na sana'y nandun. Aha. Katulad ng halimbawa, nung Mischief Reef, ano? Opo. Yung Mischief Reef, hindi lamang nasa loob ng ating EEZ, ito ay considered pa na low tide elevation. LTE. LTE talaga yan. Anong ibig sabihin niyang pagka LTE? LTE, ano ibig sabihin? Kahit kailan, kahit na ano pang structure na itayo mo, halimbawa ang China, ito masasabi ko ng derecha, para lang masabi nila, kahit si Marcoleta pro-China. Hindi po totoo yun. Ito po, yung LTE is low tide elevation. Opo. Yan po ang tawag dyan sa Mischief Reef. Yan ang karakter. Base po ito sa 2016 arbitral tribunal decision. Yun ang ano? decision niya. Sabi niya, low tide elevation Elevation. yan. Pagka low tide elevation, kahit na ang China maglagay ng Great Wall of China doon, Kahit palaparin pa nila yun. hindi magbabago yung karakter ng nature ng picture na yon. Na low tide elevation. Low tide elevation, ibig sabihin talagang sa Pilipinas yun. Dahil ang low tide elevation ay hindi nagge-generate ng Kahit ano wala. Territorial Tubig sea. talaga yun eh. Ayun. Wala siyang territorial sea, wala siyang another EEZ. Kasi kapag nag-high tide, hindi naman na siya nakikita. So wala, kumbaga sa natural na Sa low pag-usap, tide nga, halos hindi siya makita eh. ibig sabihin, walang lupa doon. Wala. Ayun, dahil nakalubog. Kaya nga, maritime lang eh. Kaya Maritime tubig. Kaya hindi mo pwede i-claim na Hindi meron mo kang pwedeng i-claim teritoryo. yun. At dahil yun ay sakop ng ECC, Atin talaga yon. sa Pilipinas yun. Oo. Ayun. Kailangan lang. Kaya lang, hindi nababanggit kasi ito dahil ang usapan lang naman yung patutsadahan sana eh. Kaya lang, nilakihan nila kasi isinako, pati kasi pinag-usapan eh. Kaya lang, Sen, ang problema, mayroon silang occupant doon eh. Naka-occupy sila doon eh. So, dapat, wala sila doon talaga. Dapat wala sila doon. Ayun. May structure kasi sila doon. Oh. Isa pa, Opo. yung ayungin. Ayungin Shoal. Oh, ayungin Shoal, Apo. di ba? Ano din natin yun eh. Sakop pa rin natin. Sako pa rin natin yun. Kasi meron tayong barko na nakahimpil doon. Inangkor natin yung Gregorio del Pilar yata yun. Hindi ba yung Sierra Madre? Hindi ko alam kung nakalimutan. Sierra Madre yata. Sierra Sierra Madre. Madre, oo. Yung Basta meron tayong isang lumang-luma. Lumang barko. BRP Sierra Madre. Oh, tama. BRP Sierra Madre na parang symbolic on our part, nilagay natin doon. Aha. Parang isang natatanging testimonial na, Occupied amin natin. ito, occupied namin ito. Kahit na yun nasa loob ng ECC, kung maunahan kasi tayo, i-claim din nila eh.
Parang ganun, Sen. Oh, pero naglagay na nga tayo ng isang simbolo na tayo 'yon. Okay. Yan ngayon ang yan ngayon ang pinagmumulan ng hindi pagkakaunamaan, yung mga features. Opo. Bakit? Wala namang ruling kasi yung yung tribunal dahil nga wala siyang karapatang mag-rule. Sana sinabi niya sa China, gayong inalis ko na kaya yung 9 dash line dyan. Malinaw na yung iisa na yan sa Pilipinas. Umalis ka na dyan. Umalis ka dyan, ha? Umalis ka sa Ayungin, umalis ka sa Scarborough Shoal, umalis ka dyan sa Mississippi Reef. Walang ganun. Walang ruling. Kasi bakit ka mo? Teritoryo yun eh. Land features. Opo. Land features. Yun ang nagiging problema. Bao de Masinloc. Bao de Masinloc is a rock. Base dun sa arbitral ruling na naman. No? Dahil sa rock siya, meron siyang territorial sea. 12 nautical miles. 12 nautical miles. Sa palibot, no? So, pwede niyang ihimpil yung mga barko niya doon. Kasi Pero mag-o-overlap siya sa sarili mong ECC. ayun, EEZ. dito nagkakaroon ng problema, Sen. Ano? Yan nga yung problema. Ngayon, ang hindi naintindihan ng maraming mga taong tumutulig sa akin na nagkukunuan na marurunong. Ako naman, hindi ako nagmamarunong eh. Opo. Pero dapat sila, maging kapareho lang natin, mga estudyante lang tayo ng ganitong klaseng mga pag-uusap. Hindi yung magpapanggap siya na akala mo, nung siya'y mapanganak, profesor na siya nung ganong mga pag-uusap. Katulad ng isang profesor dyan sa UP. Wag na natin yung Wag na natin yan. Nagkataon lang na maritime law professor lang siya. Kung merong nakakapit na maritime, So, ayan po yung ibig ipaliwanag ni Senator Marcoleta, no? Hindi porke maritime ka, hindi porke eksperto ka sa mga ganun, eksperto ka na talaga. Marami ka nang alam. Hindi porke na sa'yo inatang yung mga ganyang obligasyon is napakagaling mo na. Hindi mo alam na farther pa nun is kailangan mo munang pag-aralan talaga. Ha? Kailangan mo munang pag-aralan, intindihin kung ano nga ba talaga ang pinaglalaban ng Pilipinas patungkol nga dito sa mga karagatan, isla. Yan, mga ganon. So, ito, pagpatuloy pa rin natin. Malapit na po tayo matapos, no? hindi ba niya naintindihan ang pinag-uusapan admiralty issues lang eh. Yung mga barko, yung mga shipping lines, Opo. ano yung mga rota nila, yung mga ganyan. Pagkatapos panghihimasukan mo yung napakalawak na teritoryo ng public international law. Iba naman yung maritime law sa international law. Ito yung gusto kong mapansin nila na hindi ninyo ko kayang sakta na nasasabihin nyo na mali si Marcoleta. Okay lang po yun eh. Ako naniniwala ako ang mga Pilipino pagdating, lalo na pagka nabibigyan natin sila ng pagkakatong mapag-timbang-timbang nila yung pangyayari, maiintindihan sila yung final referee dito eh. Sila ang final arbiter Taong bayan. kung alin ang talagang maliwanag ang pagpapaliwanag, di ba? Hindi yung kinakailangang palabuhin mo. Ngayon, pag-usapan natin yung UNCLOS. Yung UNCLOS, nung pumirma tayo dyan, kagaya din ng China, meron tayong reservation. At yung mga reservations na yan, pumasok doon sa kalipunan ng mga provision ng UNCLOS. Ano yung reservations na yan? Reservation natin? Meron pala tayo. Sabi natin, hindi ka pwedeng mag-rule kapag ka merong issue ng territory. Ito nga yung mga land, ano? Okay. Merong pang isa. Pagka merong delimitation. Ano ibig sabihin? Halimbawa, pumasok yung territorial waters. Opo. Delimitation yon. So, hindi ka pwedeng magpasya doon. So, anong pinasyahan lang? Actually, ang pinasya lang ng tribunal, kung ano yung hiningi natin. Nalaman mo yung ating petition sa arbitral tribunal, 2012 yata yun eh. Isa lang ang hiningi natin. Ano po yun? Tingnan po ninyo yung 9 dash line ng China kanya, sinakop pati yung aming west, pati po yung aming exclusive economic zone. Ayun, yung 9 dash line. Yun lamang. Wala nang iba. At yun yung sinabing hindi naman talaga dapat yung 9 dash line. Sabi ng tribunal, China, alisin mo kanya yung
na hindi natin kikilalanin. We will nullify the 9 dash lines because they're not even the basis of your historic rights. Wala. Okay? Yun lang ang pasya. Opo. Pero dahil may reservation doon, hindi naman pinasyahan ng tribunal, China, umalis ka dyan sa mga teritoryo. Kasi hindi niya jurisdiction yun. Na-occupied Yun ang nananatili Na problema. na problema natin. Opo. Na dapat sana pinag-uusapan, hindi yung patot sa dahan. Pwede naman, halimbawa, nung magkausap kami, ito, ulitin ko lamang, nung magkausap kami ng ambassador ng China, pinaliwanag ko sa kanya, at siya rin nagpaliwanag, talaga ka akong pinakamabuti, nag-uusap tayo. Yun nga kanya yung gusto ko eh. Sabi nung ambassador. So, ayan po mga kaibigan, no, malinaw na malinaw kung naintindihan nyo at napanood nyo at tinapos nyo. Na sinabi nga po daw talaga ng arbitral ruling na is karagatan eh. Yun yung pinanalo nila, hindi yung mga isla, no? Karagatan lang po yung inano natin dahil ipinaglalaban natin na sinakop na ni China yung ating EEZ, which is sa atin naman talagang lihitimo yun. Dahil dun sa 9 dash line na yun na kasali po dun yung EEZ natin, ngayon ang naging ruling dun is yung West Philippine Sea o South China Sea is hindi po, yun po yung pinaglalaban, yun po ang naipanalo natin na sa atin talaga. Yung hindi po yung sa, ang tawag nito, yung West Philippine Sea, hindi po yun. Ang pinaglalaban po natin talaga doon sa ruling is yung sinakop po ni China yung dahil sa kanilang 9 dash line yung ating EEZ, yung EEZ na malapit sa ating kalupaan, no? Yun sinabi ng China ng ruling na China, umalis ka dyan. Pero hindi po yan yung sinabi ng China eh. Tayo po yung inawardan lang, no, ng ruling ng UNCLOS. Ang pinaglalaban lang po natin tubig. Yun po yung nai-award sa atin. Pero hindi po yung mga isla-isla. No. Pero yung EEZ natin hindi po yung naisali doon sa pinaglalaban na doon sa UNCLOS. So malinaw po yung sinabi ni Marcoleta, bagamat sa akin hindi malinaw, pero kay Marcoleta kung mapapakinggan nyo pala talaga is napakalinaw po. Matututunan nyo po kung bakit nagkakaroon ng problema itong agawan ng isla sa buong mundo, no? Including dito China, Vietnam, Brunei, Philippines, Taiwan, Thailand, yan, mga ganyan. So China, yan. So, ang main reason talaga dito is yung isla, no, yung mga teritoryo, no. So, si UNCLOS po ay tubig yung inaward sa atin, hindi yung mga isla. So, malinaw po yan, mga kaibigan, kaya wag ho tayo basta-basta maghuhusga sa napakabuting Senador Marcoleta dahil kanya lang naman po hindi po siya pro-China. Siya po pinapaliwanag lang naman niya dahil pinaglalaban niya lang kung ano totoo. Sana po mga kaibigan maintindihan nyo. Dahil wag ho tayo basta-basta maghuhusga. Pag-aralan po natin, mag-research po tayo, magtanong kung sino nakakaalam. So, yan, manood po tayo sa mga YouTube, sa mga balita-balita. Itindihin po natin, wag ho tayo basta-basta maghuhusga dahil kanya po is pinaglalaban lang po natin kung ano totoo. Sana po napaliwanagan kayo, no, mga kaibigan. So, ito naman po si Marsolot, nagsasabi magandang gabi at welcome to back to my channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe, hit mo yung notification bell para updated po tayo. Select mo yung all updated po tayo sa ating mga video ginagawa na katulad nito. Politika, usaping politika at isla. So, mga kababayan, sana po supportahan nyo po palaging aking channel para alam nyo na. So magandang gabi po sa inyo. Ito naman po si Marsol Tagsasabi. Babu! Yeah!